Bawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa araw na ito, ginugunita po natin si San Alfonso Maria ng Ligori, isang obispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si San Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ng kanyang mga yapak, upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnang ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasan niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginagawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop
ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y matatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang malaking lambat na iniyagi sa dagat at nakahuli ng sari-sariling isda, na mapuno ay hinila ito sa pangpang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sidlan, ang mga mabuti, ngunit itinapon ang walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iyagi sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon magnanangis sila at mangangalit ang kalangipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Alam po natin na walang imposible sa Diyos. Lahat ay pwedeng maging posible pagdating sa kakayanan at pag-ibig ng Diyos. At alam din natin mga kapatid, na ang lahat ng dumaraan sa kamay ng Diyos, puno ng pagpapala, puno ng biyaya,
at puno ng pagmamahal. Kaya nga, kahit kakarampot, ngunit kapag ito ay dumaan sa kamay ng Diyos, ay nagkakaroon ng milagro, nabibiyayaan ng madami. Pero magandang tingnan mga kapatid, paano po ba natin naiintindihan ang salitang pagpapala? Madalas po kasi kapag sinasabi natin na ang isang tao ay puno ng pagpapala, ang madalas pumapasok sa ating isipan, puno siya ng kayamanan. Tama po ba? Kapag sinabihan mo ang isang tao, alam mo, ang swerte-swerte mo naman. Ang pala, puno ka naman ng pagpapala sa buhay. Kasi meron kang sasakyan, meron kang magandang bahay, maayos ang iyong kalusugan, maayos ang iyong pamilya, puno ka ng pagpapala. Pero mga kapatid, saan po ba nagmumula ang pagpapala? Madalas ang pagpapala, nakikita natin dahil may sarili tayong kakayanan. Hindi naman may tatanggihan mga kapatid, na meron tayong sariling pagsisikap, meron tayong sariling kakayanan, meron tayong mga sariling talento upang tayo maging matagumpay sa buhay at matawag na mapagpala. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang pagpapala ay hindi lamang sa ating sariling kakayanan at mga talento, kundi ang tunay na pagpapala nagmumula sa Diyos. Ang tunay na pagpapala Ngunit nung nagpunta naman si Propeta Jeremias sa magpapalayok, sabi dito, nakita kong kapag ginagawa yung sisidlan, nasisira. Pero anong ginagawa nung nagpapalayok? Minamasa uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Di ba napakalaking kalayan mula sa Diyos? Dahil kahit na tayo ay may kakayanan, kahit na tayo ay may talento, hindi naman tayo perpekto. Pero bakit tayo nagtatagumpay sa buhay na ito? Dahil sa kamay ng Diyos na patuloy na humuhubog at humuhugis sa atin. At anong klaseng kamay meron ng Diyos? Kamay ng pagpapala, kamay ng pagmamahal, at kamay ng awa. Kaya mga kapatid, ang pagpapala ay hindi lamang makikita sa kung ano ang meron ka, kundi ang pagpapala, tunay na mararanasan at makikita kung paano mo hinahayaan ng Diyos na hubugin ka sa kabila ng iyong kakulangan at kahinaan. Uulitin ko po ha, ang pagpapala ay paghaya sa Diyos na hubugin, hugisan muli tayo sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala. Kaya ang bawat isa sa atin, wala man tayong pwedeng maiambag, pero naniniwala ako, lahat tayo ay mapagpala. Dahil ang Diyos, hinuhubog, hinuhugisan tayo ng kanyang awa at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, magandang tingnan din po yung ebanghelyo na ating napakinggan. Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo, merong mangingisda na nanguhuli ng isda
At sa loob ng malaking lambat, naghalo-halo ang mabuting isda at mga isdang hindi kaaya-aya. At ano ang ginawa ng mangingisda? Pinaghiwalay. At sino ang tinuturing na mangingisda, mga kapatid? Ang Diyos. Dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, merong paraan ng Diyos na tayo ay baguhin. Merong paraan ng Diyos na tayo ay patuloy na biyayaan sa kabila ng ating pagiging hindi perpekto. Kaya tingnan natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Mahabagin ng Diyos, puno ng pagpapala. Hinuhubog ako ng Diyos. Pero ang tanong, paano natin tinatanggap ang paghuhubog sa atin ng Diyos? Paano natin tinatanggap ang paghuhugi sa atin ng Diyos? Ang Diyos kailanman hindi magkukulang. Laging puno ito ng pagmamahal, awa, habag, at pag-ibig sa bawat isa. Hayaan natin sa ating buhay na patuloy tayong pagpalain dahil tayo ay patuloy ding nagpapahubog sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkos mapayaman nilang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng
sa'yo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para maipagdiwang ang paghahaing ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang napaparito, hangalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusisin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagkinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.